4 na taong gulang lamang siya nang bagsakan na ng trahedya. Nasunog ang buong mukha at kalahati ng kanyang katawan. Kahit sa murang edad, bugbog na sa panlilibak dahil sa kanyang hitsura. Matapos ang aksidente, tuluyan siyang iniwan ng ama at ina at tanging ang lola at tiyuhin na lamang ang nag-aaruga sa kanya. Paano hinarap ng isang musmus ang sunod-sunod na pagsubok sa pamilya? Paano iniraos ng isang pamilya ang pagtataguyod sa isa't isa? Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ng magtiyuhing sina Dave at John Concepcion. Cynthia, Ay nako, mahigit 1 oras mo ako pinag-antay. Ano na naman rason mo ngayon? sensya ka na, huwag ka na magalit eh. Nautusan na ako ng amo ko eh. Pinadala niya sa miling yung mga palay. Hindi ko mahindian. Magtampo. Ito. Ano yan, suhol? Pampalubag loob? Hindi gagana sa akin yan. Bakit? Ayaw mo bang ikasal sa akin? Anong ibig mo sabihin? Alam ko matagal mo nang hinintay itong pagkakataon na to. Pero handa na ako. Pakasal na tayo. Talaga? Magpapakasal na tayo? Ading! Kuya. Mabuti naman, napaaga dating mo. Si Lagring nga pala. Lagring. Ate Lagring. Magmula ngayon, yan ang tatawag mo sa kanya. Lagring, kasintahan ng kuya mo. Sa susunod na buwan, magpapakasal na sila. Ganun mo ba? Anak, may dinaramdam ka ba? Bakit parang Wala ko na eh. Nagulat lang ho ako dun sa desisyon ni Kuya Eric. Parang biglaan naman ho kasi. ako man nagulat din eh. Pero ayos na yun. Nasa tamang edad naman sila eh. At isa pa, gusto ko na rin magkaapo. Nay, paplano rin kasi kami ni Cynthia magpakasal eh. Hindi maari yun. Alam mo namang masama magkasunod magpakasal ang dalawang magkapatid sa loob ng 1 taon. Sukob ang tawag doon. Isa sa inyo mamalasin. At ayokong mangyari sa inyong dalawang magkapatid yan. Pero Nay, kami ni Cynthia 3 taon na. Isa pa. Alam mo, matanda naman ang kapatid mo sa'yo. Ikaw na lang ang magbigay. Pero nakapangako na ako sa kanya, Nay. Sa 1 taon, maaaring ituloy niyo ang balak niyo. Ipaliwanag mo na lang sa kanya. Sa ngayon, ibigay mo na natin sa kuya mo ang pagkakataon. Ay, intindihan mo bang sinasabi ko? Dahil sa paniniwala ng ina, nagparaya na lang si John sa kanyang kapatid. Subalit ang hindi niya inaasahan, 3 taon ako nag-antay sa'yo. 3 taon. Sensya ka na, Cynthia. Biglaan lang kasi yung plano ng Kuya Eric eh. Pero sa susunod na taon naman, pwede nating ituloy yung plano natin, di ba? Sobrang dami ko ng panahon na nasayang eh. Sobrang dami ko ng oportunidad na pinalagpas. Kakaantay sa'yo. Alam ko yun. Kung hindi matutuloy yung plano natin para magpakasal, sasama na lang ako sa pinsan ko sa Hong Kong. Sa tingin ko, mas mabuti pa, magtrabaho na lang ako. Cynthia naman. Hindi. Alam mo, hindi ko na kasi kaya eh.
Sa tingin ko mas mabuti, tapusin na natin tong relasyon na to. Cynthia. Cynthia! Nagpakasal sina Eric at Lagring habang si John naman ay tuluyan ng iniwan ng kasintahan. Makalipas ang panahon, ipinanganak si Dave. Subalit hindi naging handa sa pagbuo ng pamilya ang dalawa. Hoy! Saan ka magaling? Wala ka na talagang ginawa kundi lumaklak ng alak. Wala nang gatas tong anak mo. Ingay ng bunganga mo. Masahol ka pa sa tinamaan ng lintik. Ano ba naman, Eric? Tatay ka na. Dapat naman siguro matuto kang kumayod para sa pamilya mo. Oo na! Sige na! Na, Tama na! Hoy, pag hindi mo tinigil yung bunganga mo, baka paduguin ko yan, ha? sige! Subukan mo! Baka akala mo urungan kita. Ate, kuya. Bili ng gatas. Oh, ang gagawin ko dito? Saan ka pupunta? Saan pa? Ibibili ng gatas ng pamangkin mo. Kapos sa pag-aalaga ang magulang ni Dave, gayunpaman, naging malapit naman ang bata sa kanyang tiyuhin. Dapat dahan-dahan lang kasi ang pag-ikot. Mo, parati mong pinupuwersa yan, oh. Masisira na naman to, eh. Oh. Ay. Tatrabaho muna ang uncle dyan mo, ha? Dito ka muna. Tilagring, Oh, muna ako. sige na. Iwan mo na yan dyan. Ako na bahala dyan. Ha? Magtatrabaho kasi ang uncle mo, eh. Hoy! Tumahimik ka nga dyan. Hindi pwede at may trabaho ang uncle mo. Oo nga, dyan ka muna sa nanay mo, ha? Halika rito. Okay. Tulungan mo ko dito. Di ba sinabi ko, alika nga rito. Ate Lagring, ha? Hindi. Sige na. Umalis ka na. Ako na bahala dito. Iwan mo na to. Sige na. Hoy! Anong sasama? Di ba sabi ko dito ka lang? Ha? Ayaw mo makinig, ha? Umatigas ang ulo mo pag sinabi ko sa'yo. Pag sinabi ko sa'yo, dito ka lang, ha? Tindihan mo? Ano? Tumahan ka. Ano? Tumahan ka sinabi. Diyan ka lang. Huwag kang maalis dyan, ha? Tama ako sa akin. Ikaw naman taya, nabumpita kanina eh. Sige ba? Basta, bibilan na ako ng 10, tsaka mauna taya ha. Sige. Sige na. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Game ah. Mga kapitbahay! Mga
kapitbahay, tulungan niyo ako! Ano? Mga kapitbahay! Ano ba kasi nangyari? Ano nangyari? Ano? Mga kapitbahay! Matapos ang aksidenteng pagkakasunog kay Dave, nagbunga ito hindi lang ng matinding pinsala sa katawan ng bata, kundi pati na rin sa relasyon ng kanyang mga magulang. Sa kabila nito, lalo namang umigting ang pagmamahal ni John sa kanyang pamangkin. Ano ba talaga nangyari? Bakit pinabayaan mo yung bata? Ano pinabayaan? Naligat lang ako na wala na yung batang yan eh. Ayan, pagkakita ko sunog na mukha. Alam mo, hindi ka talaga makakasahan eh. Pabaya kang ina. Pag may nangyari sa anak ko, nalilintikan ka sa akin. Tumigil ka! Madami akong ginagawa sa bahay. Ikaw nga to. Wala ka nang inisip kundi kung paano pupunin ng alak yung katawan mo! Gilo mo Tama ako. na yan. Wala namang mangyari kung magsisiyang kayo eh. Magdasal na lang tayo para madaling gumaling ang pamangking ko. Oh, pare, tagay. Tingnan ko, tumahimik kayo dyan. Re, bilan ng isang sardinas. Kasiyahan kaya, ano okasyon? Pare, wala. Kung tropa, nagkayaan lang uminom. Pare, paring dyan. Kung sakasakaling mapag-isipan mong lumagay sa tahimik, huwag ka nang lumayo. Baka nandito lang sa tabi-tabi yung babaeng para sa'yo. Oo nga. Hindi ko na sasabihin ko yung pangalan. Basta ang alam ko, pare. Malakas ang tama niya sa'yo. Itago na lang natin sa pangalan, Tira. Hoy! Hoy! Ano ba? Ano ba? Uwi na nga kayo. Mga lasing na kasi kayo eh. Ako. Oh. Ano? Nay, pwede na po ba makipaglaro? Pag natanggal na po tong benda? Nak. Oo, nak. Makakapaglaro ko na ulit. Oh, misis, huwag ho muna niyo hahawakan. Sariwa po ang sugat. Uncle? Ba't po kayo umiiyak? Wala. Masaya lang kami na uuwi ka na ulit. Hindi alintana ni Dave ang pagkasunog sa kanyang mukha. Ngunit hindi naman ito nakaligtas sa pangungutya. Babe, ikaw umiiyak. Uncle? Kasi po, mga dati ko pong kalaro. Ayaw nila po ako maging kalaro. Pinutukso po nila ako. Natawag po nila akong halimaw o pangit. Babe, hindi totoo yun. Hindi ka halimaw. Yan parati mong tatandaan, ha? Hindi importante ang panlabas mong kaanyuan. Ang importante, may mabuti at maganda kang kalooban. Tanda mo yan. Bait-bait mong bata pa naman.
Samantala, nakatagpo naman ng panibagong pag-ibig si John. Pwede talo muna ako. Kaya, tara. Ano bahala kayo dyan, ha? Tara. Sige na, umalis na kayo. Nagsasara na ako, hindi ka pa ba aalis? Sa pagkakilala ko sa'yo, hindi ka naman malakas uminom eh. May problema ka ba? Kasi makatulong ako. Ano naman may tutulong mo, tindera ka lang dito. Kung pakialaman ng buhay ko, wala ka naman magagawa eh. Wala na akong alak, bigyan mo ako, yun na may tutulong mo. Oo nga naman. Ano naman kasi ako nangingialam? Ayan tuloy, lumalabas akong pakialamera dahil sa pagmamalasakit ko sa'yo. Sasara na nga ako. Dali. Sensya ka na, hindi ko sinasadya. Ano? Yun, sinadya ka yun. Pagkain na ba? Lasing ka na naman. Wala ka ba talagang kasawaan sa alak, ha? Ano ba problema mo? Ha? Anong problema ko? Tinatanong mo ko kung anong problema ko? Ikaw! Ikaw ang problema ko! Kung alam ko lang na impyerno ang magiging buhay ko sa'yo, sana hindi na ako nagpakasal sa'yo! Ano ba akala mo? Ha? Ako! Ha? Swerte ako! Dahil napangasawa kita! Ha? Kung alam ko lang na ganyan ka kawalang kwentang asawa, ha? Sana sinuli na kita sa nanay mo! Hay! Hayop! Ang kapal ng mukha mo! Hindi mo na nga kami mapalaman ng maayos. Nananakit ka pa! Ha? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo sinabi ako! Talagang masasaktan ko yan! Ha? Kuya! Ilang bunganga mo! Ano? Huwag ako ang awatin mo, ha? Itong siraulong hipag mo! Oo! Siraulo ako! Siraulo ako dahil pumatulo ko sa'yo! Sayang ka! Ayoko na makikita pagmumukha mo rito, ha? Lumayas ka! Lumayas ka! Talaga lalayas ako! Ikaw lumayas ka! Balik ko! Ayoko na makikita mukha mo! Hiwalay ang mga magulang ni Dave at tuluyan na ring naiwan ang bata sa pangangalaga ng kanyang tiyuhin at lola. Kung bakit naman kasi, ay nako, wala na yatang balak-balikan itong si David ng mga magulang niya eh. Huwag ka malungkot. Ano iniisip mo? Isipin yung pag-aaral mo. Ako na ang bahala eh. Ayoko mag-aral. Tutuksoin na po ako ng mga kaklase ko. Dahil po sa itsura ko. Isawa na po ako pinagtatawanan. Dito na lang po ako sa bahay. Dave, kailangan mo mag-aaral. Hindi naman pwedeng parati ka na lang nasa bahay. Sinasabi niyo lang yan eh. Dahil hindi pa kayo nakakarinig ng tinutukso kayo. Basta, ayoko po talaga mag-aral. Dave, alam mo, mahalaga ang pag-aaral. Mas mahalaga yan sa kahit anong alipusta o pang-aasar na marinig mo mula sa ibang tao.
gumaya sa akin, hindi ako nakapag-aral. Kaya hindi ako makahanap ng disenteng trabaho. Ayoko mangyari sa'yo yun. Naintindihan mo ba? Dave, tama na Uncle John mo. Para sa kabutihan ng lahat na ito. Sige na, kain na. Ito, yan. Ang nakakuha ng pinakamataas na grade sa periodical exam sa math ay walang iba kundi si Dave Concepcion. Sigurado ko, nangopya lang yan kaya nakakuha ng mataas na grade. Malamang. O kaya naawa lang yung teacher. Kaya kahit mali yung sagot niya, tinikan na lang. Para lang makapasa. Hindi naman sa awa. Eh, tiga mo nang may tsura. Sunog, bukang halimaw. Nagba naman niya, bukang unggoy. Nay! Nakita niyo ba to? Ang taas ng grade ni Dave, oh. Aba, 95. Ang galing talaga ng nakapo ko. Nay. Nay, ayos ka lang ba? Nakapansin ko na padala subong mo, ah. Hindi ka na nasanay eh. Noon pa ubuhin na talaga ako eh. O Dave, ba't malungkot ka? Ang laki ng nakuha mo sa pagsusulit ah. Akala po kasi ng mga kaklase ko, nangungopya po ako. Kaya po, mataas yung nakuha ko po. Huwag mo silang pansinin, naiinggit lahat yun eh. Oo nga, Dave. Tama ang nanay. Mabuti pa. Parati ka nalang mag-aral ng mabuti para sa susunod na pagsusulit nyo, mataas pa rin ang makuha mo. Mapapatunayan mong mali ang mga klase mo, hindi ba? Kailangan magandang biryani pagluto ko. Nay! Nay, ano ba nangyari sa inyo? Hindi, nabigla lang tayo ko eh. Oh. Ang dami naman yan. Patatabain mo ako, ah. Ako ba naman? Para kang bago ng bago, ah. Eh, hilig ko talagang pagluluto, eh. Alam mo, pag nagpakasal na tayo, siguro lalo kang tataba. Sigurado yun. Pero yung kasal, ang malayo pa yata yun. Bakit? Anong edad mo bang plano magpakasal? Mag-asawa? Sawa. Sarili ko nga, hindi ko may taguyod eh. Kanya pa si Dave, si nanay. Kawawa naman na magiging pamilya ko kung nagkataon. Pero pasensya ka na, naiintindihan mo naman ako, di ba? Pero kung ano man yun, pwede naman nating pagtutulungan, di ba? Ako man, tumutulong din sa pamilya ko eh. Pero may hangganan ng lahat. Pagtutulong, pagmamahal, paghihintay. Ano yung sabihin? Wala. Kain na tayo. Lola, Oh, mukhang masaya kaya ata. opo Lola. Kasi po, meron pong taga-simba na pumunta po sa school namin. Oh, Pumipili po sila ng bata na gagawin pong iskolar.
Pinalista po ako ng teacher ko. Sana po, ako po mapili nila para libre na po yung pag-aaral ko. Siguradong mapipili ka. Bukod sa mahusay ka sa klase, mabait ka pa. Lola, mainit po katawan niyo ah. Ah, Bayagit po ba kayo? lagnat? Wala to, wala. O di, ito nga, nilulupi ka pa. Lola! Dugo po yan ah. Di, pangako mo sa akin. Huwag mo sabihin kay Uncle John mo, ha? Pangako ka, ha? Lola! Lola, alin na po kayo dito? Mauna ka na! Tumawag ka ng tulong sa mga kapitbahay. Dali! Kayo po nag-iwan! Mauna ka na! Lola! 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 Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Mga kapitbahay! Tulungan niyo Lola ko! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Uncle! Nay! Nay! Ano nangyari? Bigla na lang po siya naimatay eh! Lola! Lola, kailangan niyo pong kumain para lumakas po kayo kaagad. Ang Uncle John mo, nasaan siya? Pumunta po siya sa amo niya sa bukid. Mangungutang po siya para makalabas na po kayo dito. Hindi ko naman sinasadya po ko. Hindi, gusto ko lang makatulong. Alam niyo po ba, Lola? Si Uncle John po bumili nito. At ang sabi niya po, pilitin ko daw po kayong kumain nito para lumakas po kayo kaagad. Ganun ba? Sige. Maayos ring nakalabas ng ospital si Cedes. Subalit, hindi doon natapos ang pagsubok sa buhay nila Dave. O ano ba yan? Delikado yan ah. Magandang gabi po! Hoy, mukha! Salamat ah! Bukas ulit! Sige! Tayo. Kita na lang tayo ah! Tsaka po pala, pinagbibigay po ni Ate Tere. Ate Tere? Patasan ba ang Ate Tere mo? Ba't ikaw nagdala nito? Nasa bahay po siya eh. Ay, tsaka ito rin po pala. Pinagbibigay rin po. Uncle? Bakit po? Tere! Tere, mag-usap tayo! Tere! Oy, oy, oy! Tere! Oy! Ano sinisigaw-sigaw mo dyan, ha? Wala na dito si Tere. Pumunta na siyang Maynila. Hindi niya magagawa sa akin yun. Mahal ako ni Tere eh. Mahal ko rin siya. Hindi niya ako magagawang iwan. Ano bang mahal ang pinagsasasabi mo? Ang mahal mo, ang pamilya mo. Yung nanay mong sakitin, yung pamangkin mong abandonado. Sila ang mahal mo, hindi si Tere. Hindi totoo yun. Alam naman ng Diyos kung gaano ko siya kamahal eh. Pues kung mahal mo siya, panindigan mo, matuto kang manindigan sa kanya. Hindi na kayo bumabata, ano? Kaya kung hindi mo kayang bumuo ng sarili mong pamilya, magdusa ka!
Dave, mauna tayo matulog. Wala pa si Uncle John mo. Lola, may tatanong po sana ako sa inyo. Ano yon? Lola, ba't ba ako iniwan ng mga nanay at tatay ko? Nahingit po kasi ako sa mga kaklase ko. Lahat po sila. Meron po sila mga nanay at tatay na umasikaso sa kanila. Samantalang ako, wala. Ba't ba ako iniwan ng mga magulang ko? Dahil ganito yung itsura ko? Hindi ko naman po talagang gustong masunog eh. Siguro, hindi nila ako mahal. Dave, mahal ka ng tatay at nanay mo. Hindi po totoo yan. Kung mahal po nila ako, dapat hindi nila ako iniwan. At dapat pinuwanan nila ako dito. Huwag kang magsalita ng ganyan, apo ko. Nandito ako. Nandito ang Uncle John mo. Mahal ka namin. Mahal na mahal ka namin. Hindi ka namin iwan. Paalagaan ka namin. John? John? Sumobra yata ang pag-inom mo, ah. Halika na, matulog na tayo. Huwag niyo akong tulungan. Hindi ko kailangan tulong niyo. Anak, halika na, halika na. Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Trabaho at naitaguid ko nga itong pamilyang to nang hindi humihingi ng tulong niyo eh. Tama pa kayo ng alak, hindi ko kayanin. Kailan ba ako humingi ng tulong sa inyo? Ang drama yan. Umiiyak. Ako mamatay. Iiyak na kayo. John, alam ko lahat ng paghihirap mo. Lahat ng sakripisyo, pagmamalasakit na ginawa mo para sa kapakanan namin ni Dave. Kahit hindi ka magsalita, sa puso ko alam kong hirap ka na rin. Ramdam ko lahat ng lungkot na dinadaanan mo dahil sa ilang beses na pagkawala sa'yo ng mga babaeng minamahal mo. Alam ko yan. Kaya kahit anong paraan na alam ko, pinipilit kong makatulong sa'yo. Jan, alam ko nasaktan kita. Nagkamali ako. Mas masaya ka sana ngayon kung hindi ko hinadlangan ng balak mong magpakasal noon. Kaya kahit anong masakit na salita, kahit sumbatan mo pa ako, tatanggapin ko. Patawarin mo lang ako, anak. Patawarin mo ako. Patawarin niyo ako. Alam ng Diyos na ayaw ko kayong saktan dahil mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal kita kayo ni Dave. Kayo ang pamilya ko.
Magtatrabaho ko at itataguyod ko ang pamilyang to hanggat makakaya ko. Pakailanman. Bati kita, Dave. Salamat po, ma'am. Marami pong salamat. Huwag ka magpasalamat sa akin. Pasalamatan mo yung sarili mo dahil nakuha mong magpursige sa kabila ng kahirapan, pagdurusa, pangaalipusta, sa lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Congratulations! Class, makinig! Napakahalaga ng edukasyon. Kaya ako bilang teacher nyo, natutuwa ako kapag nakikita ko na nag-aaral kayo ng mabuti. Tandaan nyo ha, ang edukasyon ay isang kayamanan na hindi maaaring agawin ni numan. Kaya dapat tularan natin si Dave. Kasi pinapakita niya na nagsisipag siya at nagsusumikap siya na makapag-aral sa kabila ng kanilang kahirapan. Palakpakan natin si Dave. At saka ang iba pa. Dave, hindi ka na ba nagagalit kapag sinasabihan ka ng mga kaklase mo na boy sunog o monster? Dati po yun. Talagang gusto ko na po talaga silang sugurin at awayin. Pero ngayon po, hindi na po. Kasi po, sanay na po kasi ako eh. Talagang totoo naman po talagang sunog yung mukha ko. At ang pangit tignan. Dahil? Dahil po, ang sabi nyo, hindi po importante ang panlabas ng kaanyuan. Ang mas mahalaga po, meron po kayong maganda at mabuting kalooban. Galing talaga ng pamangkin ko. Mabait na bata ka ba? Opo. Talaga? Marunong ka ng gawain sa loob ng bahay? Opo. O anong alam mong gawin sa loob ng bahay? Mag-inaw po. Ano yun? Maghugas po ng mga pinggan. Anong salita yun? Ilocano. Ah, Ilocano! Ilocano kayo! Opo. O, mag-inaw. Ano pa alam mong gawin? Magwalis po. Magwalis. Ano pa? Saka po magluto. Marunong ka magluto? Opo. Kanin po. Kanin. At saka, Yun lang po. yun lang, alam mo, marunong ka magsaing. Opo. Okay, Dave, mabait siya. Mabait na bata. Ha? Bakit mo nasabing mabait ang pamangkin mo? Madaling utusan. Madaling utusan at saka, Pag kung sinabi ko magluto, sinusunod niya. Sa school, kamusta naman siya? Sa school? Mabuti rin. Okay ka sa school? Yung mga kaklase mo, mga kaibigan mo naman sila lahat. Yung iba po, kinakaway po nila ako. Bakit? Nasapak po ako. Bakit daw? Magsusumbong ka kay teacher. Susunod, sabihin mo, susumbong ko kayo kay Tita Mer. Pag sinapak ka ha, sabihin mo ha, isusumbong ko kayo kay Tita Mer, kamo ha. Pupunta ako sa school ninyo. Hindi tama yung nananapak ng kaklase, di ba? Apo. Kailangan magkakaibigan kayo. Apo. Ha? Pero nag-aaral ka bang mabuti? Apo. Anong favorite mo na subject? English po. English! Magaling ka mag-English. Apo. Yes. Tinuturuan po kami ni teacher. Pag sinabi sa'yo, what's your name? Alam mo yan. Dave Concepcion po. Paano mag-isa ka nagpapalaki sa kanya? Ikaw na ang nanay, ikaw na ang tatay. Opo, parang ganun lang. Oo. Anong ambisyon mo para sa kanya? Makapagtapos po. Makapagtapos? Opo. Anong gusto mo maging paglaki mo? Doktor po. Ba? Talaga? Gusto mo magdoktor? Bakit yun ang gusto mo? Para po makagamot ng mahirap na tao. Ay, ambisyoso itong pamangkin mo. Napakaganda naman ng ambisyon niya. Talagang pagsisikapan mo. Apo. Magdodoktor ka talaga. Apo. Ha? At gusto mo, patignan natin sa doktor yan. Apo. Ha? Para maayos na yung ano mo, yung mukha mo. Ha? Ay, maraming salamat sa iyo. Opo. Dave, ha? At kami ihanga sa iyo na kahit binata kang tao, hindi mo tinalikuran ang pagmamahal at responsibilidad sa pamangkin mo. Ha? Opo. At tutulungan ka natin. Maraming salamat sa iyo, Dave, ha? Salamat din sa iyo, Jan, ha? Thank you po. Magkaibigan tayo, ha? Apo. Sige, okay. Maraming salamat po sa Sa GMA. GMA7 at saka sa
magpakailanman. Patuloy pa rin ang pamumuhay ni John, Dave at ng kanyang lola Cedes. At kahit sa hirap ng buhay, maging ang pantutukso, bunga ng nasunog na muka, hindi natigil ang pagpupursige ni Dave na makatapos ng pag-aaral. Umaasa rin si John na makatagpo siya ng pag-ibig na mauunawaan siya at ang kanyang responsibilidad sa pamilya. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Nagkakaloob po ng Sundance kasama ang magpakailanman ang mga damit at sapatos para kay Dave at kay Uncle John. Maraming salamat po, sir. Wala pong anuman. Ang STI College Olonga po ay inihahambing sa kanya ang gift of knowledge para masigurado na makuha mo ang any 2-year course at masigurado na yung kinabukasan.